we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa RV, basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch Prayer Meeting. Magaling araw pong ito. Salamat po dahil muli sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo po ngayon ay pinanagpo sa ating platform ng Zoom para tayo ay maaganap sa ating 6 na taon at 140 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. 6 years and 140 days na po tayo. At araw-araw po natin ginagawa ito. Hindi every Monday or every Tuesday, kundi araw-araw po tayo. Araw po ng Lunes ngayon. At salamat sa kapahintulutan ng ating mga tigapanguna na nagagamit natin ng mga social media sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nozuelo, at kasama kay Pastora Glory, sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang Facebook Live. Naka-Facebook Live streaming na po tayo ngayon. Salamat at ganoon din po. Mamaya may popost na rin natin sa YouTube, TikTok at Spotify. Nagawa kasi ng ating kamanggagawa na after ng ating gawain ay ma-download at may pasok na agad sa YouTube, sa TikTok at Spotify. Salamat din sa buhay ni Pastora Sandra na siyang ating admin doon sa 3 pang platform na pwede natin magamit para lalo marami ang makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga naka-join ngayon, ilan po tayo na naka-join ngayon sa platform ng Zoom? Salamat po. 24 na po tayo. Magpa-subscribe na po kayo. Kung wala pa kayong YouTube, ay mag-YouTube na po kayo para yung mga preaching nyo po ay... Kasi pag ito i-share natin, lalabas ito sa wall good for 1 month lang. After 1 month, wala na yung ating Facebook Live. Pero kung i-subscribe natin, i-share natin ang ating YouTube, ang ating TikTok, ay tumatagal naman siya. Okay, hindi lang isang buwan. Kaya share din natin itong Facebook. Then afterwards, pag wala na, at least nakashare din yung TikTok o kaya yung Spotify, ay marinig pa rin nila yung preaching na ginanap natin. At ini-encourage ko po yung mga preacher natin. Kayo na po mag-send. Kayo na po maglagay sa wall ninyo. Kayo na rin po mag-share ng mga YouTube. I-share nyo po yung mga preaching ninyo. Ilagay nyo sa wall. Kaya nagpapasalamat ako kay Pastora Bian kasi nagagamit natin yung kanyang wall para lahat ng ating preaching ay nailalagay sa kanyang wall. Kasi marami na rin followers sa Pastora Bian. At least lahat ng yon ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, napakaganda po ng mensahe na ating mapapakinggan. A forgiving heart. Amen. Ibig sabihin, talagang kailangan natin magpatawad. Kasi pag di tayo natuto magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos. Yun ang requirement niya eh. Patawad ka para maranasan mo pagpapatawad ng Diyos. Yan tema na sasagutin natin ngayon. Why must we learn to have a forgiving heart in all circumstances? Bakit nga ba? Kailangan natin matutunan ang magkaroon ng pusong mapagpatawad sa lahat ng pagkakataon. Yan po ay sasagutin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Walang iba kundi si Pastor Rubian Santonia Dayap. Nak, it's your turn. Isang mabiyayang umaga po sa buhay ng bawat isa, lalo sa ating mga tagapanguna po, sa ating spiritual director, Bishop Ross M. Nozuelo at Pastora Mami Glo.
at sa ating senior pastor, Pastor Alex Sinusuelo at Pastor Rabing, sa ating Pastor J and PM Elisa, at sa lahat po ng masigasig na kapastoran, mga manggagawa ng Ubasang Prayer of Faith Church Worldwide Ministry. Isang mabiyayang umaga po. Ganon din po dun sa lahat ng madadaanan ng preaching na ito sa iba't ibang platform ng social media na meron po tayo. Napakaganda po ng inanda ng ating Diyos na pagbubulay-bulayan natin ngayon. Ito po yung ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. So, sige po, sama-sama nating basahin yung salita ng ating Panginoon. Ito po ay mababasa natin sa Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po ba ang patatawarin ng kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyong-milyong piso. Dahil siya'y walang maibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at mababayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang ng ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa liig, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ko sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ay ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa iyo ng Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Hallelujah. Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Father God in heaven, maraming salamat Lord sa umagang ito. Salamat Panginoon sa isang pribilehiyo na muli magamit ninyo ang iyong abang lingkod Panginoon na maging mensahero ng iyong mga salita. Patuloy Panginoon, kami ay nagpapalinis sa iyong mahabaging trono. Pang kung may nakita pa Panginoon karumihan sa aming puso kasalanan, patawad Lord, gamitin mo lagi. Panginoon, gawin mong mabuting sisidlan yung aming puso ng iyong mga salita. Dalangin ko Panginoon na ikaw yung Diyos na magsalita. Holy Spirit, preach unto us. Umaamin ako Lord. Wala akong magagawa Panginoon kung hindi niyo po ako sasamahan. Kaya ikaw yung Diyos Panginoon na mangusap sa buhay ng bawat isa. Pinagkakatiwala na po namin ang sandaling ito sa iyong pangalan at kinigrin po namin yung katagumpayan. Salamat Ama sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po yung ating Panginoon. So ang topic po na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay a forgiving heart. At ang tema po natin sasagutin ay why must we learn to have a forgiving heart in all circumstances? Sinabi dito, 'di ba? In all circumstances. Kasi nga po, 'di ba? Kapag maliit pa lang yung nagagawang kasalanan sa atin, parang mga petty sin pa lang, mga ganyan. Madali pa tayo magpatawad. Okay lang. Oo, kapatid, okay lang. Yan, di ba? Pero paano na kapag yung kasalanan na nagawa sa atin ay malaking kasalanan na nagdulot o nakaapekto na sa ating pamumuhay, di ba? Nagkaroon na siya ng kumbaga na-damage yung ating pamilya, na-damage yung ating pagkatao, paano na pag ganon? Madali pa rin ba sa puso natin na magpatawad? Hallelujah. So, bakit ba tayo nagagalit, 'di ba? Sa kapwa natin. Kasi ano yan
Lagi na pag halimbawa may nakasakit sa damdamin natin, 'di ba? Ano yung unang mararamdaman natin? Naiinis tayo, 'di ba? Hindi pa naman agad pag ano pa lang, pag hindi naman masyado parang naiinis tayo o nagtatampot tayo, 'di ba? Hindi naman galit agad yung nararamdaman natin. Pero yung tampo na 'yan, yung inis na 'yan kapag pag hindi natin ni-release 'yan, 'di ba? Kahit maliit lang 'yan na na galit, 'di ba? Unti-unti lalaki yan, 'di ba? Dito, kumbaga ay magiging deep yung nararamdaman nating sakit. Amen. Bilang Kristiyano mga kapatid, isang sangkap na dapat makikita sa ating mga Kristiyano sa ating pamumuhay ay yung kapatawaran, yung pusong mapagpatawad. Amen. Kasi ito po yung unang natanggap natin nung ito po yung yung forgiveness, ito yung unang tinanggap natin nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoong sariling tagapagligtas. Amen po. At bakit tayo napatawad o nagpapatawad? Ito po ay dahil sa pagmamahal. Amen. Kapag Amen. tayo ay nagpapatawad, sino ba yung magbe-benefit? Di ba? Kaya tayo nagpapatawad kasi mahal natin una yung sarili natin. Amen? Yan po yung tatandaan natin na kapag tayo ay nagpapatawad, ang unang magbe-benefit po nito ay mismo yung sarili natin. Di ba po? Pag tayo po ay nag-forgive, ang gaan po sa ating pakiramdam. Yes, Tama yan. di ba? So, iba yung iba yung pakiramdam natin na kahit hindi pa nanghihingi ng sorry yung mga tao na yun, pero Lord, napatawad ko na po sila. Masarap sa puso natin, di ba? Kasi alam niyo po yun bilang Kristiyano, dapat taglayin po natin yung ganitong attitude, yung ganitong ugali na lagi sa lahat ng pagkakataon ay ando doon agad-agad yung kapatawaran. Kaya kapatid ko, pag hindi mo pa nararamdaman yung agaran pag-release ng forgiveness sa kapwa natin, ay magtaka ka na kapatid. Baka hindi mo pa totohanang tinanggap yung ating Panginoon sa iyong buhay na pinatawad ka. Kasi hindi natin maibibigay po sa ibang tao yung bagay na wala tayo. Amen? Na-receive natin, di ba, yung salvation, di ba, yung forgiveness ng ating Panginoon, hindi natin mabibigay yung kapatawaran sa iba hanggat yung kapatawaran wala pa sa puso natin. Amen? So, kapag andiyan na sa heart natin yung forgiveness, hindi ini-stack yan sa puso. Kapatid, pamahagi yan. Amen. Lord. Ito na Lord, meron na ditong forgiveness sa heart ko, andiyan lang siya. Hindi yan dapat manatili sa puso natin. Dapat yan ay binabahagi natin sa ating kapwa. Kasi ito yung unang simbolo pang na makikita sa atin na tayo ay Kristiyano. Amen. As testimony po, mas mabilis lang po. Alam niyo, nung isang araw, di ba po nag-post ako yung may nag-pick ng sitaw sa bukid. Tapos alam mo po, may dala po silang panungkit. Ang magandang panungkit nila, yung extendable ba. Ganun. Pero kasi gusto rin po nila mag-pick ng avocado, di ba, nabanggit ko. Kaso lang dahil mga babae nga kami, hindi namin maabot. Yung mga nasa tuktok po ay madami pa. At wala si Kagawad, nasa seminar, wala kaming taga-akyat. Kaya, ayun po, hindi kami nakakuha ng avocado. At alam niyo yung kinaubagahan po nun, ninakaw yung aming avocado. Papunta namin ni Kagawad doon sa bukid, bibitas nga ng sitaw, di ba, early in the morning. Ang daming nalaglag na bunga sa baba. Like, di yung gabi po yun, di ba, ayun yung maulan na gabi. Siguro inano po nila, flashlight sila. Tapos, syempre tayo, di ba, magulat ka, masasaktan ka, ay Lord. Pero, salamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, nagagala ko kay Lord kasi dati si Kagawad, pag mga ganun, ninakawan kami, halimbawa sa bukid, magbabato na ng persyon doon sa mga magnanakaw. Sabihin nila, kung ano na sasabihin niya doon sa mga tao. Pero, salamat po, no, nung nakaraan. Sabi kong ganyan, sayang naman, paano na yung mga pa-order ko, Dad? Sabi ko, ang dami ko pang pa-order, ano avocado ibibigay ko sa kanila? Sabi niya, di sabihin mo, i-cancel mo na. Sabi niya, hayaan mo na, ganun talaga. Sabi niya, di bali, marami naman na tayong na-harvest dyan. Sabi niya, ganyan. Siguro nangangailangan yung mga tao na yun. Isipin na lang natin, sabi niya, nakatulong tayo. Tapos sabi, pag-pray natin, payamanin na sila ni Lord, hindi na sila nagnanakaw. Ang hirap kaya magnakaw, sabi. Sabi ko, Lord, salamat kino-comfort niya ako ngayon. Kino-comfort niya yung damdamin ko. Na
dati talagang kung ano sasabihin niya sa mga magnanakaw, sabi niya, intindihin na lang natin sila ang hirap ng buhay ngayon. Tapos sabi niya, ang hirap kaya magnakaw, mag-iisip ka pa ng kaparaanan, mag-iisip ka pa ng diskarte, paano mo mananakaw yung isang bagay. Di ba naghirap din siya? Sila sabi, nag-effort pa sila. Kasi ganyan. Natatawa na lang ako, sabi kong ganyan. Oo nga, no, sabi kong ganyan. Kaya salamat doon sa agad-agad na kapatawaran na meron tayo. Tunay nga po nung si Lord yung nagbabago ng ng puso natin. Na kahit na magawan tayo ng kamalian ng mga kapwa natin. Kasi kung magagalit kami nung panahon na yun, kanino kami magagalit, di ba? Hindi nga namin alam kung sino yung gumawa ng masama na yun, di ba? Sino nang nagnakaw? Sino matatalo? Di kami, nawala na yung joy sa puso namin, di ba? Buti na lang, mas marami yung blessing na ating natatanggap kaysa dun sa nawala. Amen? Kaya napakabuti ng ating Diyos, yung mga pagpapala niya, yung mga biyaya at habag niya sa buhay natin, natatakpan yung mga ganong circumstances. Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 26, sabi niya dito, sabi doon, di ba, na okay lang, ayos lang na magalit tayo, ngunit huwag kayong magkakasala. Huwag ninyong pabayaang lumubog ang araw na ito nang kayo ay galit pa. Amen? So, okay lang. Kasi, yun yung, kapag may nakaano sa atin, nakagawa sa atin ng kasalanan, na yun agad yung reaction natin, yung emotion natin na magagalit tayo o magtatampo tayo. Normal po yun sa ating mga tao kasi meron tayong emosyon, di ba po? Pero, dapat hindi po tayo magkasala. Sabi doon, wag daw natin nahayaan lumubog ang araw na tayo ay galit pa. Alam niyo po kung bakit? Na sinabi dito ng ating Panginoon, huwag natin hayaang lumubog ang araw na tayo ay galit pa. Kasi pag tinulugan natin yung galit na yan, tutubo na yan, mag-uugat na yan. Tignan niyo po yung isang buto. Di ba? Overnight lang, tignan niyo yung munggo. Di ba? Overnight lang yun, may ugat na. Tama po ba? At pag nag-ugat na yan, unti-unti, gagapang yan sa puso natin. At kapag ilang araw pa yan, di ba? Ulalago na yun. Yung ano na yun, yung galit na yun, yung anger, yung hatred, di ba? Kaya, wag sabi ng ating Panginoon, wag daw natin hihintayin na lumubog ang araw na hindi tayo patawad na tayo ay galit pa. So, ibig sabihin, meron allowance pa na konti tayo mainis, ganyan. Hallelujah sabi. So, binigyan pa rin tayo ng chance na ating Panginoon na maramdaman yung emosyon natin na medyo magalit, maasar o ganyan. Pero, wag natin hintayin lumubog yung araw. Kasi kapag lumubog na yung araw, tutubo na yung ugat nun. Amen po. Hallelujah. So kapag medyo maliit ang kasalanan, sabi ko nga kanina, di ba, napakadali pa magpatawad sa atin. Paano na sobrang laki nung kasalanan na at nakaapekto na sa ating buhay, di ba? So kaya pa din ba natin magpatawad, mga kapatid? Kaya ang tema po na ating sasagutin ngayon ay why must we learn to have a forgiving heart in all circumstances. Mababasa natin po yan sa verse 21 to 22. Unang puntos po natin, because Jesus always forgive us despite of our multiple sins. Hallelujah. Sabi dito, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang papatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Amen. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. So, yung talinghaga na po yun. So, sabi ng ating Panginoon, di ba? Hindi niya sinabi dito na literal na bilangin natin. Nakaka-59 ka na. 69 na. Di ba? Malapit na mag-70. Sabi ganyan. So, hindi natin kailangan bilangin yung mga pagkakasala ng kapwa natin sa atin. Bagkus ay paulit-ulit natin silang patawarin. Kasi kung minsan, di ba, yung mga kasalanan na nagawa sa atin, may pagkakataon na kapag nakita natin sila ulit, di ba, alam niyo po yun na maalala natin yung mga kasalanan nila. Pero salamat sa ating Diyos kasi pag naalala natin, hindi na siya kasing sakit ng dati. Tama po. Pero pag naalala natin yon, di ba? Kasi kapag totoong napatawad na natin siya, dapat hindi na tayo makakaramdam ng sakit. Pero maaalala pa rin natin. Kapag naalala mo ulit, kapatid, patawarin mo ulit siya. Patawarin mo ulit siya. Ganon yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin na paulit-ulit na pinagkakaloob yung kapatawaran sa atin. Amen po. Naalala niyo po yung kwento ni Prophet Hosea,
'di ba? Siya, si Prophet Hosea, napakagiting na lingkod ng ating Panginoon yan. Tapos, sasabihin sa kanya ng ating Diyos na magkaroon siya, intusan siya ng ating Panginoon to God as our prophet Hosea to preach his own life, 'di ba? Paano 'yung nangyari? 'Di ba? Si Prophet Hosea po ay parang siya yung kumakatawan sa ating Panginoon at yung mapapangasawa niya ay unfaithful na babae. Kumbaga yung babae na Nag-asawa. nagbibigay ng aliw, unfaithful. Maraming asawa, alam niyo po 'yun na hindi siya kontento sa isang asawa. Ilang beses niyang niloko si Prophet Hosea, pero patuloy siyang pinapatawad ni Prophet Hosea kasi mahal niya po si Gomer. At si Gomer yung last na iniwan na talaga siya. Pumunta tapos ang sabi doon ay siya ay hinanap pa rin ni Prophet Hosea at tinubos siya doon sa bahay aliwan. Binayaran ulit siya, ni-redeem, parang yung ating Panginoon, 'di ba? Ni-redeem tayo sa ating mga kasalanan. Yung paulit-ulit nating ginagawa, tayo ay tinubos sa lahat ng ating pagkakasala. Ganon yung ating Prophet Hosea, 'di ba? Hosea's faithful love reveals God's heart. 'Di ba? Kahit mag-failed ng many times, 'di ba? Si Gomer ay ni-redeem niya ito at God restored their family, ni-restore yung kanilang pamilya. Natunay yung ating Panginoon ay katulad ni Prophet Hosea na kahit gaano pa kasama, kahit gaano pa paulit-ulit natin gawin yung mga pagkakasala natin, 'di ba? Andiyan yung ating Panginoon, lagi siyang handang yumakap sa atin, 'di ba? Pero kapatid, kapag tayo nagkasala na, pinatawad na tayo ng ating Panginoon, 'di ba? Matuto na po tayo. Huwag na natin ulit-ulitin kasi alam natin yung consequences sa mga bagay na gagawin nating pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po sa Mark 11:25 na tayo ay magpatawad muna, 'di ba, bago tayo ay manalangin. Kapag tayo ay tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong mga ama nasa langit. So, 'di ba po, kapag tayo ay nananalangin, pagkatapos ng, 'di ba, ang tinuro sa atin ay yung acronym na ACTS, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, ando doon bago tayo humingi sa ating Panginoon ay yung confession. Humingi tayo ng kapatawaran kasi hindi didinggin ng ating Panginoon ng ating Diyos yung mga hinihiling natin hanggat meron kasalanan diyan, hanggat hindi pa tayo totally nagpapatawad sa ating kapwa. Kaya check natin, kapatid, kapag meron tayong prayer sa ating Panginoon na hindi ba niya binibigay, check natin yung heart natin. Baka yung total forgiveness, hindi pa po natin total na ibibigay doon sa kapwa na nagkasala po sa atin. Ano po? Sabi ng ilan, it takes time daw para magpatawad, hindi daw agad-agad. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat yun po yung una nating ginagawa. So, pakawalan muna natin yung forgiveness at along the way, at times Yes. goes by, unti-unti mag-heal tayo. Amen? Kasi hindi naman agad-agad yan na kapag inirelease po natin ang forgiveness, ay wala na yung sakit. Siyempre, nandun pa rin yun. Pero hindi na po siya kasing bigat ng dati. Kasi yung bigat po ay si Lord na po yung magdadala nun para sa atin. Amen? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, for if we forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, your Father will not forgive your sins. So kapatid, sinabi yan ng ating Diyos na kapag hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin po tayo patatawarin ng ating Ama na sa langit. Kaya kailangan kahit gaano pa katindi yung kasalanan sa atin, ng ating kapwa, magpatawad tayo. At pupunta na po tayo sa ating pangalawang puntos. Why must we learn to have a forgiving heart? Una, di ba po, because Jesus always forgive us despite of our multiple sins. Pangalawa, because Jesus paid our debts in all costs. Amen. Binayaran na ng ating Panginoon. Amen. So makikita po natin yan sa hallelujah. Makikita natin sa verse 23 to 27. So, sapagkat ang kaharian ng langit, hindi ko na po basahin dahil napakahaba, pero ito po yung
talinhaga nga, di ba, na ang ating, yung hari po ay naniningil na siya ng mga pautang niya at yung ah, yung isa ay humingi ng oras pa, di ba, ng pagkakataon para mabayar at pinatawad siya ng pinatawad siya ng hari. So makikita natin doon sa scripture na malaking halaga yung pinag-uusapan, milyon-milyon, hindi lang po 100,000. Kung tayo ay totohanang nagpatawad, hindi na natin tinitignan yung halaga. Amen. Kasi si Lord na po yung magbabalik noon. Yung taong halimbawa yung taong pinautangan po natin, wala na po yung kakayahan magbayad sa atin. Pero yung Diyos natin na mayaman, siya po yung magkakaloob, 'di ba? Kung ano yung mga pinahiram natin sa ating kapwa, 'di ba po? Si Lord po yung magbabalik noon. So, sa madaling sabi ay pinatawad siya nung hari, 'di ba? Hindi siya siningil, hindi kinuha yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa para magbayad ng kanyang mga kasalanan. Bagkus binigyan siya ng pagkakataon na mabayaran yung kanyang pagkakautang. Sabi po sa Kawikaan chapter 19 verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon si Yahweh ang magbabayad. Wow, praise God. Diba? Magpautang pala tayo sa mahihirap. Hallelujah. Yung sa mga aba, diba? Yung walang mga kakayanan. Kasi Amen. si Lord Sa ang mga walang nagbayad. kakayahan. Kapag si Lord ang nagbayad, amen? Diba? Grabe yun, overflowing blessing yun, amen? Kaya kung may mga kapatiran tayo na nakahiram sa atin, hayaan na natin, di ba? Si Lord kasi yung magbabayad doon, di ba? Pero alam naman natin na kapag sila ay pinagyaman ng ating Diyos, ay maaalala nila yung kabutihan natin. Hindi na yung halaga na kanilang hiniram, bagkus yung mga sa sandali na sila ay nangangailangan, open arms tayo na tumulong sa kanila. Sabi sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the free of God is eternal life in Jesus Christ. Amen. Na tunay nga po na ang kabayaran sa ating mga kasalanan ay kamatayan at iyan po ay pinagkaloob na sa atin ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. So lahat ng ating mga pagkakasala ay totally paid na. Amen. Binayaran na ng ating Diyos lahat ng ating pagkakasala. Kasi kung mapapansin natin sa Leviticus, 'di ba? Lahat ng uri ng kasalanan doon, kung babasahin nyo, 'di ba? Meron pong kaakibat na kabayaran sa lahat ng pagkakasala. Pag ganito yung kasalanan mo, ito yung alay mo, 'di ba? Matabang buya, tapos baka, kung ano-ano pang mga iaalay sa ating Panginoon. May mga certain na bagay na iaalay, 'di ba? Para doon sa kasalanan na nagawa. Pero sa ating buhay, pananampalataya sa ating Panginoon, salamat dahil lahat ng uri ng kabayaran ay pinagkaloob na ng ating Panginoong Jesus. Praise God. At sa oras pong ito, dadako na tayo sa ating pangatlong puntos. Why must we learn to have a forgiving heart? Because if we forgive, we flee ourselves in any consequences. Mababasa po natin yan sa verse 32 to 35. Hallelujah. Pinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ko sa iyo. Hindi ba't dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran ang kanyang mga utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Ngunit hindi patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. So, sabi ng ating Panginoon dito na we forgive kasi we flee ourselves from any consequences. So, pinapalaya po natin yung ating sarili doon sa mga consequences na pwedeng mangyari sa atin. Paano kung hindi naman humihingi ng sorry, di ba? Basta kahit hindi po siya humihingi ng kapatawaran at si Lord naman po, alam naman po niya yung laman ng puso natin. Alam ng ating Panginoon kung totohanan po natin na napatawad yung ating kapwa na nakagawa sa atin ng ating Panginoon, sa atin ng kasalanan. Kasi alam niya yung nararamdaman po natin. 'Di ba? Pag nagpray po tayo ay may
kasamaan tayo ng loob, ano yung panalangin natin? Lord, tulungan mo po ako tanggalin ang galit sa puso ko, di ba? Tanggalin mo yung hatred, yung hinanakit, tapos pinapatawad ko na po siya, di ba? Alam niyo po, at yung galit, yung pagkainis, yung hatred, di ba po, ay lahat po yan ay makakasakit sa atin. At kapag hindi po natin nirelease yung forgiveness, patuloy at patuloy tayong masasaktan. Meron po ako ditong kutsilyo. Ayan, may ano pa, may mancha pa ng laing, oh. So ito po yung kutsilyo. Halimbawa, ito po yung dahil nga nagawan tayo ng kasalanan, di ba, mainis tayo. Kunyari, halimbawa, ito po yung anger, yung sakit na nararamdaman natin, tapos ito po tayo. Tapos, kahit sabihin natin kay Lord na, Lord, tanggalin mo na to, tanggalin na sa puso ko yung inis, yung galit. Hindi pa matanggal-tanggal. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi yan tatanggalin ng ating Panginoon. Kasi kapag tinanggal niya kaagad, tingnan niyo, pag tinanggal ko to, di ba, masusugat po ako, mas lalong masakit. Pero kapag sinurrender natin, binitawan natin, di ba, saka lang tatanggalin lahat ng ating Panginoon kapag lahat ay sinurrender na natin sa ating Panginoon. Kapag andyan yung galit, halimbawa itong kutsilyo na to yung galit, di ba? Pag andyan yan, hindi ako makakakilos ng maayos, tama po ba? Tapos habang hinihigpitan, hinahawakan ko itong galit na to, di ba? Andyan, masasaktan ako, tapos, di ba? Maari pang magkasugat. Tapos hindi ko magagawa yung mga naisin kong gawin. Halimbawa magluluto, maghuhugas ng plato, di ba? Pag dito paano ko magagawa? Ganun din sa buhay natin, mga kapatid ko, na kapag andyan yung anger, hindi pa natin sila napapatawad, di ba po? So, ando doon yung hindi natin magawa yung mga dapat nating gawin sa buhay natin. Ay, alam niyo po yung pakiramdam na napapagabag tayo, di ba? Na meron tayong sa puso natin, pero kapag ang bagay na yan ay total surrender natin, binigay natin sa ating Panginoon, di ba? Lahat tatanggalin niya. Amen. Doon niya palang sisimulan na tanggalin kung ano yung sakit, kung ano yung nararamdaman natin na negative. Kasi hanggat hindi natin pinapakawalan, ay hindi yan tatanggalin ng ating Panginoon. Naisin ng ating Diyos na i-release muna natin yung forgiveness sa ating kapwa. Amen. Bitawan muna natin kung ano yung mga bagay na nakakasira sa puso natin. At si Lord, pagkatapos noon, kapag nirelease na natin, si Lord na po yung kikilos. Amen. Hallelujah. Gaya po ng sabi ko po kanina sa introduction, di ba? Tayo yung unang magbe-benefit kapag tayo po ay nagpatawad. Una, mawawala po yung galit, gagaan yung kalooban natin. Then second, diringgin ng Diyos yung mga panalangin natin. Amen. Kaya nga 'di ba, marami sa survey po, marami po ang mga naatake sa puso. Amen po. Alam niyo po, hindi naman po 'yun dahil sa hereditary na hindi lang po yung aspect yung dahil may lahi sila sa sakit sa puso, ganyan. Hindi rin po yung dahil lang po doon sa mga kinakain natin na full of cholesterol, Hindi lang po 'yun yung cause noon. Ang nagiging cause din po ng heart attack ay yung galit sa puso natin. 'Di ba po? Kaya maraming naatake dahil po yung puso nila ay punong-puno ng galit, punong-puno na ng paghihiganti, hindi na makapasok yung ating Panginoong Jesus, hindi na makapenetrate. Amen. Kaya yun po mga kapatid, why we must learn to forgive, because the bottom line, it is essential for our Christian living. Essential po ito sa ating mga Kristiyano. Sabi dito ko na lang po pangwawakasan, sabi sa Colossians chapter 3 verse 12 to 14, instruct believers to clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And overall, these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Amen. So bilang mananampalataya o na nakatanggap na ng total forgiveness sa ating Panginoon, ito rin po yung kailangan natin na ipagkaloob sa ating kapwa.
ang sabi ni Satan, matatahimik lang daw ang ating kalooban kapag tayo ay nakaganti na. Amen. Kaya sinasabi ng sanlibutan ay matatahimik ka lang yan kapag nakaganti ka na. Pero ang Hindi sabi totoo ng yun. Diyos, matatahimik ang kalooban mo kapag nagpatawad ka. Yes, Amen. yan ang totoo. Hallelujah. So, hindi inutos ng Diyos ang magpatawad tayo para konsintihin ang mga nagkakasala Amen. sa atin. Dahil maniwala ka kapatid, lahat ng kasalanan ay may kabayaran at siya lang ang nakakaalam. Amen. Pero alam niyo po yon sa buhay natin ito kapag tayo ay nag-release ng forgiveness sa ating kapwa. Kasi sabi natin, si Lord yung, di ba? Lord, ikaw nang bahala dun sa tao na yun sa gumawa sa akin. Huwag ganun kapatid, yung prayer natin na sabihin natin, Lord, ikaw ipagtanggol mo ako. Lord, ikaw na bahala doon sa tao na yun na nakasakit sa akin. Huwag yung ganun yung prayer natin kapatid. Sabihin natin, Lord, pinapatawad ko na siya. Despite doon sa nagawa niya sa akin. Huwag natin sabihin na bahala na si Lord, di ba? Ang dalangin natin, Lord, kung ipagtatanggol mo ako, huwag mo na po siyang saktan. Amen. Huwag mo na po akong ipaghiganti sa kanya. Masaya na ako na napatawad ko na siya. Alam niyo po kung bakit? Ranas ko po kasi yan nung ako po ay naglilingkod sa barangay. Lahat po nung tumutulig sa akin, lahat ng mga nakagawa sa akin ng kasalanan kung hindi namamatay, hindi magkakasakit sila ng matinding sakit, tapos lalapit sila sa akin, hihingi ng tawad, gano'n. Kaya sabi ko, Lord, sabi kong ganyan. Kaya doon po ako tinuruan ng ating Diyos na huwag natin sabihin na, Lord, ikaw na bahala. Itong tao na to, sinasaktan yung damdamin ko. Ikaw na bahala sa kanya. Huwag gano'n ang prayer natin. Kasi ipagtatanggol talaga tayo ng ating Panginoon. Ang sabihin natin, Lord, pinapatawad ko siya. Kung ano yung kaparusahan na mababagay sa ibigay. Wag mo na pong gawin sa kanyang buhay. 'Di ba? Kasi kapag alam niyo po merong parang makokonsensya tayo ay Lord. So, sabi ko, yung aanuhin mo sa sarili yung parang ikaw yung naging cause of death ng tao na yun kasi tinulig sa kanya, 'di ba? Dahil ipinagtanggol ka ng ating Panginoon. No? Ayan anak, ipinagtanggol na kita, 'di ba? Ayun yung nangyari sa kanya. Parang ang bigat din. Lord, hindi ko naman sinabi na ganun yung mangyari. Kaya sa buhay natin na ito, kapag tayo ay nagpatawad, ang idalangin natin sa ating Panginoon na, Lord, wag natin sasabihin, Lord, ikaw na bahala sa kanya. Huwag ganun. Because, Lord, pinapatawad ko na siya. Kung ano man yung gagawin mo sa kanya, huwag mo nang gawin, Panginoon. Masaya na ako na nag-release na ako ng kapatawaran sa buhay ng tao na yon. Amen? So, maraming salamat sa kapahayagan ng ating Panginoon. Nawa po ay muli tinuruan tayo ng ating Panginoon kung paano tayo totally magbigay ng kapatawaran sa ating kapwa. Sige po, tayong lahat po ay manalangin na. Father God in heaven, muli, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga napag-aralan namin na tunay sa isang Kristiyano. Dapat ang nakikita sa aming puso ay yung pusong mapagpatawad, Panginoon, dahil ito'y unang tinanggap namin sa iyong harapan, Panginoon, nang tinanggap ka namin bilang aming Panginoong sariling tagapagligtas, Lord God. Turuan mo kami sa lahat ng pagkakataon, kahit maliit hanggang pinakamalaking kasalanan na nagagawa ng kapwa namin. Patuloy, Panginoon, yung forgiveness ay lagi naming ma-offer sa kanila, Panginoon. Dahil ito yung lagi mo ring binibigay sa amin, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon, sa kapahayagan mo. Salamat sa fresh revelations at sa iyo po lahat namin binabalik. Binabalik ko po lahat ng papurit pagsamba sa iyo. Sa iyo po ang karangalan. In Jesus' name, Amen. Glory to God po. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Rubian Santonia Dayap. Amen. Sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos. May natutunan ba tayo? Hallelujah. Naunawa ba natin? Pastor Perla. Hallelujah. Hindi madali talaga magpatawad. Pero we are mandated talaga. Yan sa buhay isang mananampalataya, sa buhay Kristiyano, hindi talaga madali magpatawad. Yan ang pinakamahirap gawin ng isang mananampalataya o isang Kristiyano. Okay. Madaling sabihin na pinatawad na kita. Pero napakahirap sa buhay, mahirap ipamuhay na yun, lalo pag ikaw ay nasugatan, lalo pag first time mo nakaranas ng mga ganon, mga pananalita, pananakit, no?
Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Marahil, hindi man natin maganap, pero ang Diyos magbibigay sa atin ng kakayahan na magpatawad. Oo, hindi natin kaya magpatawad. Pero yan ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isang biyaya na talagang siya mismo ang nagbayad para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mahirap man magpatawad, kailangan natin magpatawad. Dahil yan ay isang desisyon ng pagsunod natin sa Diyos. Amen. Willing ba tayong sumunod sa Diyos? Sagot mo, oo, magpatawad ka. Kaya nga nagtanong si Pedro kung ilang beses siya magpatawad, 7 beses ba? Yan sabi ni Lord, 7 beses, 70 beses, para 490 times, no? Pero hindi ganoon ang bilang nun. Ang ibig sabihin nun, kung bakit sinabi ng ating Panginoon, ang pagpapatawad natin ay hindi dapat limitahan. Okay. Kaya salamat sa kwento na ating narinig ngayon. Muli pinaalala sa atin ni Pastor Rubian, yung parable of the unforgiving servant. Pero ikaw nga napatawad sa laki ng utang mo, tapos ikaw mismo yung may utang sa'yo ay hindi mo kayang patawarin. Ano yun? Na dapat ipakulong na siya ng hari, pero dahil humingi siya ng tawad bilang alipin, ay pinatawad siya ng hari. Hindi na siya pinakulong. Pero nakita niya yung may utang sa kanya na katulong din ay talaga sinakal niya pa nga exaggerated talaga, pinakulong, naisumbong sa hari. Ayun. Siya na uli, ipinataw na sa kanya talagang kasalanan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Sa buhay Kristiyano, sa buhay mananampalataya, kailangan talaga natin matutunan magkaroon ng pusong pagpapatawad sa lahat ng pagkakataon. Amen? Sabi nga ng preacher natin, because Jesus forgives us despite our countless sins. Ganyan po yun. Kahit na paulit-ulit tayo nagkakasala, paulit-ulit din tayo pinapatawad ng ating Panginoon. Dapat din tayo matutong magpatawad. Ilang beses na ba siya nagkasala sa'yo? Minsan pa lang naman 2 beses pa lang naman 10 beses pa lang naman Huwag mong limitahan. Kahit ilang beses siyang nagkamali sa'yo, still magpatawad ka pa rin. Amen? Pangalawa, sabi ng preacher natin, because Jesus paid our debt at all cost. Binayaran. Okay? Binayaran ng ating Panginoong Yesus sa krus ang utang ng ating kasalanan. Yan ay biyaya. Pero mo, habang tayo makasalanan pa, ay nagpadala na ang Diyos Ama ng manunubos para tubusin tayo sa ating kasalanan. Biyaya yan na dapat natin maibahagi din sa iba. Kung naranasan mong patawarin ng Diyos, marapat ka rin magpatawad. Tama po ba? Hindi tayo mapapatawad ng Diyos kapag hindi tayo nagpatawad. Katandaan natin yan, kapatid, we are obliged na magkaroon ng forgiving heart. Talagang kailangan talaga magkaroon tayong puso nagpapatawad. At ang panghuli, because sabi ng ating preacher, forgiveness frees us from painful consequences. Kaya panimula nga niyang intro Pag ikaw di nagpatawad, sino sinasaktan mo? Sarili mo. Amen. Hindi ka makatulog. Ilang araw na, 4 na araw ka nakakaisip. 4 na araw ka ng puyat, nakaka-stress ang hindi magpatawad. Amen. Hindi ka makakain. Iniisip mo, paano ka maaganti. Yan ang sasabihin ng salibutan sa'yo. Ginawa ka ng masakit. Gawan mo rin sila ng masakit. Mananampalataya ka na Hayaan mo na, panghawakan mo na pangako ng Diyos na Anong sabi ni Lord sa mga tao nagkasala sa atin? The vengeance is mine. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos ang gaganti para sa atin. Mas iba yung kasasapitan nila. Binato ka, gumanti ka, bumato ka din, o di nagkasakitan lang kayo. Binato ka, pinatawad mo. Paano, Pastor, yung sakit na naramdaman ko? Mag-alala. Lingkod ka ng Diyos. May pangako ang Diyos sa iyo
Kaya nga sabi ni Bishop Seo nung siya ay nagtuturo, sabi niya, sabi ng Bishop, love lang. Ganun pa eh. Love lang. Naalala ko yung kwento niya eh. Sa 1,000 umaway sa kanya eh. 100 pala, sa 100 umaway sa kanya eh. Yung 99 daw, nangamatay na eh. Isa na lang, hindi naman daw niya pinagpipray na mamatay. Pero nangawala sa mundo. Amen. Mahirap talaga kaaway ang Diyos. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagpapatawad, tandaan po natin ito, ay nagpapalaya sa atin mula sa pait, mula sa galit, at maging sa pagwasak ng relasyon. Nagbibigay ito ng daan kung tayo magpapatawad para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Masarap kayo matulog ng payapa. Di ba? Kaya may mga tao ka pa bang mahirap patawarin, kapatid? Alalahanin mo na lang yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At sigurado ako magpapatawad ka. Hindi niya tayo pinatawad dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at awa sa atin. Kaya hayaan din natin itong biyayang natanggap natin na pinatawad tayo. Dapat maging dahilan ito para magpatawad din tayo sa iba, lalo sa mga nagkakasala sa atin. Ang pusong marunong magpatawad ay pusong malaya, pusong mapayapa, at pusong higit sa lahat, pusong kahawig ng puso ng ating Panginoong Hesus. Amen? Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon.